Isang malakas na kalampag ng bakal ang dumagundong sa buong paligid. Bumukas ang dambuhalang gate at sumalubong kay Sofia ang nakasisilaw na sikat ng araw. Napapikit siya ng mariin. Hindi dahil sa sakit ng liwanag, kundi dahil sa bigat ng alaala na biglang bumuhos kasabay ng pagbukas ng pintong yon. 20 taon. 20 taong ninakaw sa kanya. Huminga siya ng malalim, pero sa halip na hangin ng kalayaan, ang nalanghap niya ay ang amoy ng lumang pulbos ng gatas at ang ingay ng iyak ng 2 sanggol. Doon, sa mismong kinatatayuan niya sa labas ng kate, tila narinig niya ulit ang boses ng mga anak niya noong gabing iyon, ang gabi ng pag-aresto. Naalala niya ang higpit ng posas sa kanyang mga pulsuhan na halos bumaon sa kanyang balat. Naalala niya ang ulan na humahampas sa mukha niya habang hinihila siya ng mga pulis palayo sa duyan ng kambal. At naalala niya ang mukha ni Don Ignacio. Nakatayo ito sa may pintuan ng mansyon. Hawak ang tungkod nito habang nakatingin sa kanya ng walang kemo. Hindi ito ngumiti. Hindi ito nagalit. Parang isa lang siyang basura na matagal nang dapat itinapon. "Ma'am, aalis na po ba kayo? Nakaharang po kayo sa daan." Sita ng gwardiya na nagpabalik kay Sofia sa kasalukuyan. Tumangulang si Sofia. Hinawakan niya ng mahigpit ang kaisa-isa niyang dalang bag, isang lumang eco bag na naglalaman ng ilang piraso ng damit at isang lukot na litrato. Naglakad siya palayo sa kulungan nang hindi lumilingon. Wala siyang perang pamasahe, kaya nilakad niya ang kahabaan ng kalsada hanggang sa makarating siya sa syudad. Ang ingay ng mga sasakyan, ang usok, ang dami ng tao, lahat ay nakahihilo. Pero may iisang direksyon lang ang kanyang mga paa. Montoya Heights. Inabot siya ng gabi bago narating ang eksklusibong subdivision. Siyempre, hindi siya makakapasok sa main gate, kaya umikot siya sa likod. Sa may gubat-gubat na bahagi, kung saan matatanaw ang likurang bakod ng mansyon ng mga Montoya. Doon siya nagtago sa dilim sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Mula sa malayo nakita niya ang pamilyar na ilaw ng mansyon. Wala pa ring pinagbago, mataas pa rin ang pader. Malamig pa rin tingnan ang naglalakihang mga bintana. Biglang bumukas ang dambuhalang gate ng mansyon. Isang makintab at itim na sasakyan ang pumasok. Huminto ang sasakyan sa tapat ng main door. Bumilis ang tibok ng puso ni Sofia. Parang sasabog ang dibdib niya sa kaba. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang binata. Naka-Amerikana ito, matangkad, at tindig pa lang alam na niyang Montoya ito. Si Marco. Napatakip si Sofia ng bibig para pigilan ng paghikbi. Ang laki na ng anak niya. Kamukhang kamukha ito ng amang si Gabriel, pero may mali. Kahit sa malayo, kitang-kita ni Sofia ang lamig sa mga mata nito habang inaayos ang kurbata. Wala man lang itong ngiti. Sumunod na lumabas ang isa pang lalaki mula sa passenger seat. Medyo magulo ang buhok, naka-leather jacket at parang pagewang-gewang maglakad. Si Lucas. May hawak itong bote ng alak at mukhang nakikipagtalo sa driver. Gustong tumakbo ni Sofia. Gusto niyang akyatin ang bakod, yakapin sila at sabihing, "Anak, nandito na si Mama." Pero napatigil siya nang makita niya si Don Ignacio na lumabas sa main door. Agad na tumuwid ng tayo si Marco. Si Lucas naman ay padabog na pumasok sa loob. Nakita ni Sofia kung paano hawakan ni Don Ignacio si Marco sa balikat. Hindi bilang paglalambing, kundi parang isang may-ari na sinusuri ang kanyang pag-aari. Naramdaman ni Sofia ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Kung magpapakilala siya ngayon bilang Sofia, siguradong ipatataboy lang siya ni Ignacio. Baka ipakulong pa siya ulit. O mas malala, baka lalong ilayo sa kanya ang mga bata. Kailangan niya ng ibang paraan. Kailangan niyang makapasok sa bahay na yon nang hindi nila nalalaman kung sino siya. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakapila na si Sofia sa service entrance ng subdivision. Nabalitaan niya sa isang karinderya na naghahanap ng bagong katulong ang mga Montoya dahil walang tumatagal sa ugali ng mga amo.
Nagsuot siya ng salamin na may makapal na grado na nabili niya sa bangketa. Tinali niya ang kanyang buhok ng mahigpit at naglagay ng peke na nunal sa pisngi gamit ang eyeliner. Pangalan? Tanong ng masungit na mayordoma na si Aling Ising habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Lumunok si Sofia. Ang pangalang Sofia ay patay na. Ang babaeng nakulong at inapi ay naiwan na sa loob ng selda. Ang kaharap nila ngayon ay isang inang handang gawin ang lahat. Teresa po, sagot niya. Pilit na binabago ang tono ng kanyang boses para maging mas mababa at garalgal. Teresa Magbanua. Tinitigan siya ng mayordoma. Parang binabasa nito ang kanyang kaluluwa. Pinagpawisan ng malamig si Sofia. Napahawak siya sa laylayan ng kanyang kupas na blusa. Marunong ka bang magluto? Tanong ulit ni Aling Ising. Opo, ma'am. Sanay po ako sa gawaing bahay. Wala po akong pamilya, kaya wala po akong aalalahanin. Tumango-tango ang mayordoma. Mabuti, ayaw ni Sir ng mga katulong na maraming drama sa buhay. Inabot ng mayordoma ang isang uniform. Tanggap ka na. Pero tandaan mo ito, Teresa. Lumapit ang mukha ng mayordoma sa kanya. Halos bumulong na ito. Kahit anong mangyari, kapag nasa hapagkainan na si Don Ignacio, tumigil sandali ang matanda, na parang natatakot banggitin ang susunod na sasabihin. Huwag na huwag kang titingin ng diretso sa mga mata niya. Dahil ang huling katulong na gumawa noon, hindi na namin nakita kinabukasan. Tahimik ang loob ng opisina. Tanging ang tunog ng mamahaling ballpen na tumatama sa papel at ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Sanay si Marco sa katahimikan. Para sa kanya, ang katahimikan ay kapangyarihan. Ibinaba niya ang pen at sumandal sa kanyang leather na upuan. Mula sa glass wall ng kanyang opisina sa ika-30 palapag, kitang-kita niya ang buong Makati. Ang liit tingnan ng mga tao sa ibaba. Parang mga langgam. Ganoon naman talaga ang turo sa kanya ng Lolo Ignacio niya mula pagkabata, na nasa taas sila at ang iba ay nasa ibaba. Biglang bumukas ang pinto. Hindi man lang kumatok. Isa lang ang taong may karapatang gumawa noon. Pumasok si Don Ignacio, suot ang kanyang dark gray na suit na halatang galing sa Europa. Kahit matanda na tuwid pa rin ang tindig nito. Nakita ko ang report ng sales ngayong buwan, Marco. Panimula ng matanda. Hindi ito umupo. Nanatili itong nakatayo sa harap ng mesa ni Marco. Huminga ng malalim si Marco bago sumagot. Tumaas po ng 15%, Lolo, tulad ng ipinangako ko. Tumango ng dahan-dahan si Don Ignacio. Good. Pero hindi sapat ang 15% kung gusto nating durugin ang mga kalaban. Lumapit ang matanda sa kanya at inilapit ang mukha. Malamig ang mga mata nito. Huwag kang magiging kampante, Marco. Ang ama mo, naging malambot ang puso niya, kaya siya bumagsak, kaya siya nagpaloko sa babaeng yon. Napahigpit ang hawak ni Marco sa armrest ng upuan. Sofia, ang pangalang bawal banggitin sa mansyon pero laging nakatanim sa isip nila. Ang inang nagpalit sa kanila sa pera. Hindi ako katulad ni Papa, madiing sagot ni Marco. At hinding-hindi ako magpapaloko kahit kanino. Ngumisi ng kaunti si Don Ignacio, isang ngisi na walang halong tuwa. Siguraduhin mo lang, dahil sa imperyong ito, walang puwang ang emosyon. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Marco sa mansyon, sinalubong siya ng amoy ng alak. Nakabulagta sa sofa, sa sala ang kakambal niyang si Lucas. Nakakalat ang sapatos nito sa sahig at may basag na baso sa gilid ng mesa. Napapikit si Marco sa inis. Lumapit siya at sinipa ng mahina ang paa ng kapatid. Lucas, bumangon ka dyan. Ungol lang ang isinagot ni Lucas at nagtakip ng unan sa muka. Ano ba? Para kang bata, singhal ni Marco. Parating na si Lolo. Gusto mo bang sermonan ka na naman? Tinanggal ni Lucas ang unan at tumingin kay Marco. Mapula ang mga mata nito at magulo ang buhok. Tumawa ito ng mapakla. Sermon?
Sanay na ako, kuya. Ikaw lang naman ang perfect apo. 'Di ba? Ang future CEO. Bumangon si Lucas, pero pasuray-suray. Alam mo, minsan naiisip ko, sana sumama na lang tayo sa nanay natin nung bata tayo. Baka sakaling mas naging tao pa tayo. Nag-init ang ulo ni Marco. Hinablot niya ang kwelyo ng leather jacket ni Lucas. Wag na wag mong sasabihin yan. Iniwan tayo ng babaeng yon dahil sa pera. Wala siyang pakialam sa atin. Tayo na lang ang magkakampi dito, Lucas. Kailan mo ba maiintindihan yon? Tinabig ni Lucas ang kamay niya. Ikaw ang hindi nakakaintindi, Marco. Ang lamig mo, para ka ng yelo. Tinalikuran siya ni Lucas at umakyat sa hagdan na parang walang nangyari. Naiwan si Marco na nakuyom ang mga palad. Malamig? Kailangan niyang maging malamig dahil sa mundong ginagalawan nila, ang malambot ay kinakain ng buhay. Umakyat na rin si Marco sa kanyang kwarto para magpahinga. Masakit ang ulo niya. Gusto lang niyang mahiga at kalimutan ang ingay ng mundo. Paghawak niya sa seradura ng pinto ng kanyang kwarto, napansin niyang bahagya itong nakabukas. Kumunot ang noo niya. Ayaw na ayaw niyang pinapakialaman ang gamit niya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sa loob, nakita niya ang isang babaeng nakatalikod. Nakauniporme ito ng katulong. Ang bagong katulong siguro. Dapat ay naglilinis ito, pero nakatigil ito sa harap ng bedside table ni Marco. Hawak ng babae ang silver na picture frame. Litrato yon nilang magkapatid nung baby pa sila. Karga-karga ng ama nilang si Gabriel. Napansin ni Marco ang pagyugyog ng balikat ng babae. Para itong nanginginig. O umiiyak? Bakit iiyak ang isang estranghero sa harap ng litrato ng pamilya niya? Isang matinding inis ang sumiklab sa dibdib ni Marco. Pribado ang kwartong ito. Pribado ang alaalang yon. Anong ginagawa mo? Bulyaw ni Marco. Nagulat ang babae. Muntik na nitong mabitawan ang picture frame. Mabilis itong humarap. Yumuko ito agad. Nanginginig ang mga kamay habang ibinabalik ang frame sa mesa. Sorry po, sir. Nagpupunas lang po ng alikabok. Hindi ko po sinasadya. Nanginginig ang boses nito. Garalgal. Lumapit si Marco. Mabibigat ang bawat hakbang. Sinabi ko na sa mayordoma. Ayaw kong pinapakialaman ang mga personal na gamit ko. Trabaho lang ang gagawin, walang pakialaman. Mahirap bang intindihin yon? Paumanhin po. Paumanhin. Hindi pa rin tumitingin ang babae. Nakayuko lang ito. Parang takot na takot. Nakita ni Marco ang isang patak ng luha na pumatak sa sahig mula sa mukha ng babae. Lalo siyang nagtaka. Bakit siya umiiyak? Dahil lang nasigawan. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita. Utos ni Marco. Dahan-dahang nag-angat ng muka ang katulong. Sinalubong ni Marco ang mga mata nito. Natigilan siya. Ang mga matang iyon, malalim, malungkot, at puno ng sakit na hindi niya maipaliwanag. Nakalimutan ni Marco ang sasabihin niya. Bumilis ang tibok ng puso niya, isang kakaibang kaba na hindi niya maintindihan. Parang nakita na niya ang mga matang iyon noon. Sa panaginip? Sa alaala? Hindi niya matukoy. Pero ang sigurado siya, hindi ito ang tingin ng isang ordinaryong katulong. Tinitigan siya ng babae na para bang kilalang kilala siya nito. Na para bang gusto siya nitong yakapin. Tumras si Marco. Bahagyang naguluhan sa sarili niyang reaksyon. Pinilit niyang ibalik ang tigas sa kanyang boses. Sino ka? Tanong niya. Pero halos pabulong na lang ito. Ang mga mata mo, dagdag niya, habang hindi makapaniwala sa nararamdaman niyang pamilyaridad. Bakit parang, kilala kita? Madilim pa sa labas ng bintana. 3:00 pa lang ng madaling araw, pero gising na ang diwa ni Sofia. Nasa kusina siya, nakatayo sa harap ng kalan. Marahan niyang hinahalo ang sabaw sa kaserola. Ang amoy ng luya, bawang at manok ay pumuno sa hangin. Isang pamilyar na amoy na nagpabalik sa kanya sa nakaraan.
Napangiti siya ng mapait habang tinitingnan ang umuusok na arroz caldo. Ito ang paborito ni Gabriel kapag may sakit ito. At ito rin ang paborito ng kambal noong maliliit pa sila. Naalala niya ang sinabi ni Aling Ising kanina na mataas ang lagnat ni Lucas dahil sa pagpapaulan at sobrang pag-inom kagabi. Walang umaakyat sa kwarto nito. Takot ang ibang katulong sa ugali ng binata. Pero hindi si Sofia. Kahit na nagbabadya ang panganib na mabisto siya, nanaig ang puso niya bilang ina. Isinalin niya ang mainit na lugaw sa isang porselanang mangkok. Naglagay siya ng kaunting tostado na bawang at kalamansi. Eksakto sa timpla na gusto ni Gabriel noon. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan. Mabigat ang bawat hakbang niya. Nang makarating siya sa pinto ng kwarto ni Lucas, huminto muna siya para pakalmahin ang kanyang dibdib. Pinihit niya ang seradura at pumasok. Madilim ang kwarto. Tanging ang liwanag ng lamp sa gilid ng niyang kama ang nagbibigay ng ilaw. Nakita niya si Lucas, nakabaluktot sa ilalim ng makapal na kumot. Nanginginig ito. Pawisan ng noo pero namumutla ang mga labi. Ibinaba ni Sofia ang tray sa bedside table at umupo sa gilid ng kama. Sa pagkakataong ito, wala siyang nakikitang rebelding binata. Ang nakikita niya ay ang batang iniyakan niya gabi-gabi sa loob ng 20 taon. Lucas. Bulong niya. Hindi niya mapigilan. Kusa niyang inilapit ang kanyang palad sa noo ng anak. Mainit. Napakainit. Gumala ang mga daliri ni Sofia sa buhok ng anak. Hinahawi ang mga hibla na nakadikit sa pawisan nitong noo. Gumalaw si Lucas. Dumilat ito ng bahagya. Mapungay ang mga mata nito at halatang hindi alam kung nasaan siya. Mama, parang huminto ang mundo ni Sofia. Ang salitang iyon, ang salitang 2 dekada niyang pinangarap na marinig. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihing, "Oo, anak, nandito na ako." Pero kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang dugo. Hindi pwede. Hindi pa ngayon. Si Teresa ito, Sir Lucas, sagot niya. Pilit na pinatatag ang boses kahit nanginginig. Kumain muna kayo. May sakit kayo. Kumunot ang noo ni Lucas. Bumalik ang pamilyar na inis sa mukha nito, bagaman mahina pa rin ang katawan. Ayoko. Hindi ako gutom. Labas. Ungol nito sabay talikod. Kahit kaunti lang, sir. Kailangan ng laman ng tiyan niyo para makainom ng gamot. Hindi hinintay ni Sofia na pumayag ito. Kinuha niya ang mangkok at hinipan ang mainit na sabaw. Subukan niyo lang po. Espesyal ito. Ito ang niluluto ng nanay ko kapag may sakit ako. Pagsisinungaling niya. Dahan-dahang bumangon si Lucas, sumandal sa headboard. Tinitigan niya ang mangkok na hawak ni Sofia. Inilapit ni Sofia ang kutsara sa bibig ng anak. Bumuka ang bibig ni Lucas, tila sumuko na sa pangungulit ng katulong. Sinubo niya ang lugaw. Nguya. Lunok. Katahimikan. Nakita ni Sofia ang pagbabago sa ekspresyon ni Lucas. Mula sa pagiging masungit, unti-unting lumambot ang mukha nito. Napapikit ang binata. Isang butil ng luha ang tumakas sa gilid ng mata ni Lucas. Natataranta si Sofia. Sir? Masakit po ba ang lalamunan niyo? Masyado bang mainit? Umiling si Lucas. Dumilat ito at tumingin kay Sofia. Pero parang tumatagos ang tingin nito sa kanya. Ang lasang ito. Basag ang boses ni Lucas. Parang panaginip. Hindi ko alam kung saan o kailan. Pero natikman ko na ito. Kumuha ulit si Lucas ng isa pang subo at isa pa. Parang batang uhaw na uhaw sa kalinga. Lagi akong gutom, Yaya Teresa. Biglang sabi ni Lucas habang kumakain, hindi nakatingin sa kanya. Kahit anong dami ng pagkain sa bahay na to, parang laging may kulang. Napaluha si Sofia. Alam niya ang ibig sabihin nito. Gutom sa pagmamahal, gutom sa ina. Ubusin niyo na po, sir. Malambing na sabi ni Sofia. Nandito lang ako.
Aakmang kukuha ulit ng sabaw si Sofia nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Bumagsak ang mabigat na yabag ng sapatos sa sahig. Napatayo si Sofia at napayuko agad. Si Don Ignacio. Nakapajama na ito pero suot pa rin ang roba na gawa sa seda. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanila. Anong nangyayari dito? Dumagundong ang boses ng matanda. Bakit gising pa kayo? May sakit po si Sir Lucas, senyor. Pinakain ko lang po. Mabilis na sagot ni Sofia nang hindi tumitingin. Lumapit si Don Ignacio sa kama. Tinignan niya si Lucas na ngayon ay mukhang nahimasmasan na. Tapos, dumako ang tingin ng matanda sa tray na nasa bedside table, sa mangkok ng arroz caldo. Huminto ang tingin niya roon. Dahan-dahan, kinuha ni Ignacio ang kutsara na nasa mangkok. Inamoy niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Bumilis ang tibok ng puso niya na parang tambol sa kanyang dibdib. Ang luya, ang tostado na bawang, ang kalamansi. Tinikman ni Don Ignacio ang natitirang sabaw sa kutsara. Tumigil ang oras sa loob ng kwarto. Dahan-dahang ibinaba ni Ignacio ang kutsara. Ang tunog ng bakal na tumama sa porselana ay parang putok ng baril sa katahimikan. Humarap ang matanda kay Sofia. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sofia ang talim ng tingin nito na tumutusok sa kanyang pagbabalat kayo. Saan mo natutunan ang recipe na ito? Tanong ni Ignacio. Mababa ang boses nito. Mapanganib. Sa nanay ko po, senyor. Sa probinsya. Sagot ni Sofia. Pilit na pinatatag ang mga tuhod. Lumapit si Ignacio sa kanya. Sobrang lapit na naaamoy na ni Sofia ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng gamot ni Lucas. Nagsisinungaling ka, bulong ng matanda. Hinawakan ni Ignacio ang baba ni Sofia at sa pilitang inangat ang mukha nito para magkatitigan sila. Nanginginig si Sofia pero hindi siya makagalaw. Isa lang ang taong kilala kong nagluluto ng ganito, madiing sabi ni Ignacio habang sinusuri ang bawat sulok ng mukha ni Sofia sa likod ng makapal na salamin at pekeng nunal. Ang anak kong si Gabriel. Humigpit ang hawak niya sa panga ni Sofia. Sino ka ba talaga, Teresa? Mabigat pa rin ang ulo ni Lucas pagkagising niya, pero iba ang pakiramdam ngayon. Wala yung nakasanayang pait sa kanyang sikmura na madalas niyang maramdaman tuwing umaga. Dahil siguro yon sa lugaw kagabi. O baka dahil sa mainit na kamay na humaplos sa noon niya. Bumangon siya at dumiretso sa hardin sa likod ng mansyon. Ito lang ang lugar sa impyernong bahay na ito na kaya niyang tiisin. Dito, walang CCTV na nakatutok sa bawat galaw niya. Walang mga mata ni Lolo Ignacio na sinusukat ang kanyang halaga. Inilabas niya ang kanyang canvas at mga pintura. Kinuha niya ang brush, isinawsaw sa kulay pula, at marahas na ipinahid ito sa puting tela. Isang mabilis at galit na hagod. Ganoon naman palagi. Ang sining niya ay hindi tungkol sa ganda. Tungkol ito sa galit. Ang ganda ng kulay, sir. Parang sumisigaw. Napahinto si Lucas. Nilingon niya ang pinanggalingan ng boses, si Teresa. Nakatayo ito sa di kalayuan. May hawak na tray ng kape at tinapay. Nakayuko ito, pero pasimple itong sumusulyap sa painting. Kadalasan, naiinis si Lucas kapag may nanonood sa kanya. Sinasabi ng lolo niya na ang pagpipinta ay bisyo ng mga walang kwenta. Sinasabi ni Marco na sayang lang sa oras. Pero ang matandang katulong na ito, iba ang sinabi. Marunong ka bang tumingin ng painting, Yaya? Tanong ni Lucas, medyo sarkastiko, habang pinupunasan ng kamay sa basahan. Hindi po, sir. Sagot ni Teresa habang inilalapag ang merienda sa garden table. Pero nararamdaman ko po. Minsan, hindi naman kailangang intindihin ang bagay para maramdaman, di ba? Natigilan si Lucas. Tinitigan niya ang katulong, yung makapal na salamin, yung baduy na buhok, yung nunal sa pisngi. Wala dapat espesyal sa kanya. Pero bakit pakiramdam ni Lucas, ito lang ang tao sa bahay na nakakakita sa kanya? Hindi bilang isang Montoya,
kundi bilang si Lucas lang. Binitawan ni Lucas ang brush at lumapit sa mesa. Umupo siya at kinuha ang kape. Alam mo ba kung bakit ako nagpipinta? Biglang tanong ni Lucas. Hindi niya alam kung bakit siya nagbubukas ng loob. Siguro dahil tahimik lang si Teresa. Nakikinig lang. Dito ko lang nailalabas yung lason sa katawan ko. Pagpapatuloy niya. Yung lason na iniwan ng nanay ko. Nakita ni Lucas na natigilan si Teresa sa pag-aayos ng mga tasa. Nanginig ang kamay nito at tumama ang kutsarita sa platito. Kling! Bakit po? Bakit lason? Mahinang tanong ni Teresa. Napangisi si Lucas ng mapakla. Tumingin siya sa malayo, sa mataas na pader na nagkukulong sa kanila sa yaman na ito. Dahil pera lang ang habol niya. Ipinagpalit niya kami ni Kuya Marco sa halaga ng ilang milyon. Tumakas siya kasama ang ibang lalaki noong sanggol pa lang kami. Ramdam ni Lucas ang pag-init ng dugo niya tuwing naaalala ang kwentong paulit-ulit na isinaksak sa utak nila ni Lolo Ignacio. Alam mo ba kung anong pakiramdam na lumaki kang alam mong presyo lang ang katapat mo? Tumingin siya kay Teresa. Nakatalikod na ito ngayon, kunwaring nagpupunas ng mesa. Pero nakita ni Lucas ang pagyugyog ng balikat nito. Kung makikita ko lang siya ngayon, dagdag ni Lucas, at puno ng diin ang bawat salita. Isusumpa ko siya sa mukha niya. Sasabihin ko sa kanya na sana namatay na lang siya kasama ni Papa. Bumagsak ang baso mula sa kamay ni Teresa. Nabasag ito sa semento. Gulat na napatingin si Lucas. Yaya? Humarap si Teresa. Namumula ang mukha nito. Basang-basa ang mga pisngi sa luha. At ang mga mata nito, punong-puno ng sakit na parang sinaksak sa puso. Nagulat si Lucas. Bakit ganoon na lang ang reaksyon nito? Sorry po, sir. Sumakit lang po ang tiyan ko. Sorry po. Nagmamadaling yumuko si Teresa para pulutin ang mga bubog. Halos masugatan na ang mga daliri nito sa pagmamadali. Teka yaya, ako na. Akmang tutulong si Lucas, pero mabilis na tumayo si Teresa. Huwag na po, sir. Aalis na po ako. Patawad po. Tumakbo ito palayo. Patakbong pumasok sa dirty kitchen na parang hinahabol ng demonyo. Naiwan si Lucas na nakakunot ang noo. Ang weird ng babaeng yon. Sobrang weird. Napailing na lang siya at akmang babalik sa pagpipinta. Pero may napansin siya sa damuhan, sa lugar kung saan nagpulot ng bubog si Teresa. May nalaglag na panyo, isang lumang panyo na kulay puti, na may burda ng mga bulaklak sa gilid. Lumapit si Lucas at pinulot ito. Lumana ang tela, pero malinis at mabango. Amoy sampagwita. Babalik sana siya sa kusina para isauli ito nang mapansin niya ang borda sa kabilang dulo. May pangalang nakatahi gamit ang pulang sinulid. Inilapit ni Lucas ang panyo sa kanyang mata para basahin ito. Nanlamig ang buong katawan niya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ang pangalang nakaburda ay hindi Teresa. Sofia. Binasa niya ulit. Sofia. Ito ang pangalang bawal banggitin sa bahay na ito. Ang pangalan ng babaeng kinasusuklaman nilang magkapatid. Bakit nasa katulong nila ang panyo na may pangalan ng nanay nila? Hindi mapakali si Marco. Kanina pa siya pabalik-balik ng lakad sa loob ng kanyang kwarto, pero hindi mawala sa isip niya ang kakaibang ikinikilos ng bago nilang katulong. Si Teresa. Masyado itong pakialamera, masyadong malapit kay Lucas, at higit sa lahat, yung mga mata nito. Tuwing tumitingin ito sa kanya, parang binabalatan siya ng buhay. Parang kilalang-kilala siya nito, higit pa sa pagkakakilala niya sa sarili niya. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at tinawagan ng head ng security. Ipadala mo sa akin ang background check ni Teresa Magbano. Ngayon na. Ibinaba niya ang telepono. Hindi siya pwedeng magkamali. Bilang panganay, tungkulin niyang protektahan ang pamilya at ang kumpanya mula sa mga taong gustong manamantala. Lalo na at parang nauuto na ng babaeng yon ang kapatid niyang si Lucas.
Lumabas si Marco ng kwarto. Tahimik ang buong mansyon. 11:00 na ng gabi at tulog na ang lahat, pati si Don Ignacio. Ito ang tamang oras. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa private study ng kanyang lolo. Alam niyang bawal pumasok doon, pero kailangan niyang makita ang orihinal na employment file ng Katulong O. Pakiramdam niya ay may itinatago ang agency. Pagpasok niya sa library, amoy ng lumang libro at tabako ang sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone. Dumiretso siya sa filing cabinet sa likod ng malaking mesa. Binuksan niya ang drawer na may label na personnel. Wala. Wala ang pangalang Teresa Magbanua. Kumunot ang noo ni Marco. Imposible. Lahat ng empleyado ay may record dito. Isinara niya ang drawer ng padabog. Aalis na sana siya nang mahagip ng ilaw ng kanyang cellphone ang isang kahon sa pinakailalim na bahagi ng estante. Isang kahon na puno ng alikabok. May nakasulat dito gamit ang pentel pen na halos burado na. Gabriel? Natigilan si Marco. Ang pangalan ng papa niya. Bakit nakatago ito sa pinakasulok? Ang alam niya, lahat ng gamit ng papa niya ay itinago na sa bodega o ipinamigay na. Nilabanan ni Marco ang kanyang kaba at hinila ang kahon. Mabigat ito. Umupo siya sa sahig at binuksan ang takip. Amoy ng luma at amag ang sumingaw. Sa loob, nakita niya ang mga lumang laruan. Isang bolang kompis, isang pares ng sapatos ng sanggol. At sa ilalim ng mga ito, may isang itim na bagay. Isang lumang cassette tape recorder. Kinuha ito ni Marco. Malamig ang bakal sa kanyang palad. May nakapasak na tape sa loob. Pinindot niya ang play button, pero walang nangyari. Lowbat na siguro o sira na. Tumingin siya sa paligid at nakakita ng mga lumang baterya sa drawer ng lolo niya. Nagmamadali niyang pinalitan ang baterya ng recorder. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may sasabog na bomba anumang oras. Pinindot niya ulit ang play. Umikot ang tape. Shhh! Tunog ng static. Tapos, isang boses ang narinig niya. Isang boses na 20 taon na niyang hindi naririnig, pero hinding-hindi niya makakalimutan. Testing? Testing? Marco? Lucas? Nanlaki ang mga mata ni Marco. Napahawak siya sa kanyang bibig. Si Papa. Masaya ang boses nito. Mga anak, kung naririnig niyo to, ibig sabihin malalaki na kayo. Pasensya na kung wala ako dyan ha, pero gusto kong malaman niyo na mahal kayo ni Papa. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. Ang tagal niyang hinintay na marinig ang mga salitang yon. Akala niya, totoo ang sinabi ni Lolo, na mahina ang papa niya, na wala itong kwenta. Pero nagbago ang tono ng boses sa tape. Mula sa masaya, naging seryoso ito. Naging takot. May kaluskos sa background, parang nagmamadali. Kailangan kong itago ang tape na to. Bulong ng boses ni Gabriel sa tape. Nalaman na ni Papa, nalaman na ni Don Ignacio ang totoo. Lumapit si Marco sa recorder. Bumilis ang tibok ng puso niya. Anong totoo? Pinipilit niya akong iwan si Sofia. Patuloy ng boses ni Gabriel. Gabriel garalgal na, parang umiiyak. Sinasabi niya sa lahat na pera lang ang habol ni Sofia, na isa siyang masamang babae. Napailing si Marco. Hindi. Iyon naman ang totoo. 'Di ba? Iyon ang sabi ni Lolo. Pero kasinungalingan yon. Sigaw ni Gabriel sa tape. Halos mapatalon si Marco sa gulat sa lakas ng boses. Mabuting tao ang nanay niyo. Siya ang buhay ko. At gagawin ni Don Ignacio ang lahat para sirain kami. Para kunin kayo sa amin. Huminto sandali ang recording, parang humihingal si Gabriel. Tapos, nagsalita ito ulit. Puno ng diin at galit. Huwag kayong maniniwala sa kanya, Marco Lucas. Kahit anong sabihin ng lolo nyo, hindi kayo iniwan ng mama nyo.
Isang malakas na kalabog ang narinig sa tape. Parang may bumukas na pinto. Gabriel, ibigay mo sa akin yan. Boses ni Don Ignacio. Bata pa ang boses, pero nandoon na ang bagsik. Hindi, Papa. Hindi mo pwedeng gawin to sa amin. Sagot ni Gabriel. Wala kang karapatan. Walang kwenta ang babaeng yan. May karapatan siya. Sigaw ni Gabriel. At ang mga sumunod na salita ay parang yelong bumuhos sa buong pagkatao ni Marco. Kasal kami, Papa. Legal na asawa ko si Sofia. At kahit patayin mo ako, hinding-hindi ko siya iiwan. Naputol ang recording. Click. Bumalik sa static ang tunog. Nakatulala si Marco sa kawalan. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak ang recorder. Kasal. Legal na asawa. Pero ang sabi ni Lolo, kabit lang daw ito. Isang bayarang babae na nabuntis lang at nang iwan. Kung totoo ang tape, ibig sabihin, buong buhay silang niloko ng sarili nilang lolo. Biglang bumukas ang pinto ng library. Bumagsak ang liwanag mula sa pasilyo, papasok sa madilim na kwarto. Napapitlag si Marco at naitago ang recorder sa likod niya. Sino yan? Boses ni Don Ignacio. Nakatayo ang matanda sa pintuan, nakatungkod at nakatingin ng diretso kay Marco. Nakaparada ang sasakyan ni Marco sa isang madilim na parte ng parking lot. Nakatitig siya sa manibela, pero ang isip niya ay lumilipad sa malayo. Sa passenger seat nandoon ang isang puting sobre, ang resulta ng DNA test. Kanina pa niya ito nakuha, pero hindi niya magawang buksan. Takot siya. Takot siya na baka tama ang hinala niya. At mas takot siya na baka mali ang buong paniniwala niya sa buhay. Huminga siya ng malalim at dinampot ang sobre. Pinunit niya ang dulo nito. Hinugot ang papel. Binasa niya ang mga nakasulat, pero tumigil ang mata niya sa bandang ibaba. Probability of maternity, 1999, 99%. Pumagsak ang papel sa hita niya. Napahawak siya sa kanyang noo at napapikit ng mariin. Si Teresa, ang katulong na naglalaban ng damit nila, ang nagluluto ng pagkain nila, ang babaeng sinisigawan niya kapag mainit ang ulo niya. Siya ang nanay nila. Siya si Sofia. Isang matinding galit ang sumiklab sa dibdib ni Marco. Hindi galit dahil nahanap niya ang ina niya, kundi galit dahil pakiramdam niya ay lalaroan silang lahat. Kung mahal niya kami, bakit siya nagtatago? Bakit kailangan niyang magpanggap? Bakit ngayon lang? Pinaandar ni Marco ang sasakyan at pinaharurot ito pauwi ng mansyon. Pagdating niya, dumiretso siya sa likod ng bahay, sa may sampayan. Nakita niya si Teresa, si Sofia, na nagtutupi ng mga tuyong damit. Ang liit tingnan ng likod nito, ang payat, ang dumi ng suot. Ito ba ang babaeng kinasusuklaman ni Lolo Ignacio? Ito ba ang gold digger na sumira sa pamilya nila? Lumapit si Marco. Mabibigat ang bawat hakbang. Sumama ka sa akin, madiing utos niya. Nagulat si Sofia. Nabitawan nito ang tinutuping kumot. Sir Marco? Bakit po? May problema po ba sa... Huwag ka nang magtanong. Sumunod ka. Hinila ni Marco ang braso ng babae. Hindi naman masakit, pero sapat para iparamdam na wala itong kawala. Dinala niya ito sa lumang gazebo sa pinakadulo ng hardin. Ito ang lugar na walang CCTV. Lugar na tago sa mga mata ng mga gwardiya. Binitawan niya si Sofia. Humarap ito sa kanya. Bakas ang takot at pagkalito sa muka. Sir, ano pong ginawa ko? Kung tungkol po ito sa pagkain ni Sir Lucas, hindi na po mauulit. Tigil, putol ni Marco. Inilabas niya ang nilukot na resulta ng DNA test mula sa bulsa ng kanyang coat at ibinato ito sa paanan ng babae. Itigil mo na ang pag-arte, Sofia. Natigilan ang babae. Parang binuhusan ito ng malamig na tubig. Nawala ang pagiging Yaya Teresa. Sa postura nito, unti-unting tumuwid ang tayo niya. Tinanggal niya ang makapal na salamin na suot niya. Tinitigan niya si Marco
At sa pagkakataong ito, wala nang takot sa mga mata niya. Luha na lang ang natira. Alam mo na, bulong nito. Bakit? Sigaw ni Marco. Bakit ka nandito? Bumalik ka ba para sa pera? Hindi pa ba sapat ang nakuha mo nung iniwan mo kami? Umiling si Sofia. Lumapit ito. Akmang hahawakan si Marco, pero umatras ang binata. Huwag mo akong hawakan. Hindi kita iniwan, Marco. Garalgal na sagot ni Sofia. Kinuha kayo sa akin. Ninakaw kayo ng lolo nyo. Tumawa ng mapakla si Marco. Sinungaling. Sinabi sa amin ni lolo ang lahat. Ipinagbili mo kami. Mas pinili mo ang pera kaysa maging ina. Pera? Napahagulhol si Sofia. 20 taon, Marco. 20 taon akong nakulong sa bilibid dahil sa kasalanang hindi ko ginawa. Ipinakulong ako ng lolo mo para mailayo ako sa inyo. Natigilan si Marco. Nakulong? 20 taon? Naalala niya ang tape recorder ni Papa. Ang takot sa boses nito. Wala akong tinanggap na pera. Patuloy ni Sofian habang umaagos ang luha sa pisngi niya. Kahit 5 wala. Ang tanging gusto ko lang ay makita kayong lumaki. Kahit sa malayo. Kahit bilang katulong lang. Dahil iyon lang ang paraan para makapasok ako sa mundong ipinagkait sa akin. Lumuhod si Sofia sa semento. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ni Marco. Anak, maniwala ka. Mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Nakatulala si Marco. Ang utak niya, sinisigaw na huwag maniwala. Pero ang puso niya ay parang pinipiga. Nakikita niya ang katotohanan sa mga mata ng babaeng nasa paanan niya. Wala itong hinihinging kapalit. Pagmamahal lang. Naramdaman ni Marco ang panginginig ng kanyang mga kamay. Akmang itatayo niya ang kanyang ina. Akmang papaniwalaan na niya ito. Clap! 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 3 mabagal na palakpak ang bumasag sa eksena. Sabay silang napalingon sa dilim. Mula sa likod ng malaking puno ng balete, lumabas ang isang anino. Ang tungkod ang unang tumama sa liwanag ng buwan. Si Don Ignacio. Nakangisi ito, pero ang mga mata ay parang demonyo. Napakahusay, sabi ng matanda. Naglakad ito palapit, dahan-dahan, parang nanonood ng isang dulang pambata. Akala ko ba matalino ka, Marco? Tumingin si Ignacio kay Sofia na nakaluhod pa rin. At ikaw naman? Ang tigas din talaga ng mukha mong bumalik dito. Itinutok ni Ignacio ang dulo ng kanyang tungkod sa mukha ni Sofia. Tapos na ang palabas, Sofia. Oras na para harapin mo ang totoong impyerno. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Sofia. Nakaluhod pa rin siya sa semento habang ang dulo ng tungkod ni Don Ignacio ay halos dumikit na sa kanyang ilong. Pero hindi ang tungkod ang nakakatakot, kundi ang tingin ni Marco. Nakatingin si Sofia sa kanyang panganay. Umaasa siya. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Marco, bulong ni Sofia. Anak, alam mo ang totoo. Narinig mo ang sinabi ko. Dahan-dahang lumingon si Marco kay Don Ignacio. Nakita ni Sofia ang pagtatalo sa mukha ng binata. Ang takot, ang pag-aalinlangan. Lolo, nanginginig na sabi ni Marco. Totoo ba? Ipinakulong niyo siya ng walang kasalanan? Ngumisi lang si Don Ignacio. Hindi ito natinag. Ginawa ko ang kailangan, Marco. Malamig na sagot ng matanda. Para sa'yo, para sa kumpanya, para sa pangalan natin. Lumapit si Ignacio kay Marco at hinawakan ang balikat nito. Mabigat, madiin. Ngayon mamili ka. Kakampihan mo ba ang babaeng ito na walang maibibigay sa'yo kundi kahihiyan? O mananatili ka sa pwesto mo bilang tagapagmana ng Montoya Empire? Tinitigan ni Ignacio ang apo niya sa mata. Kapag pinili mo siya, Marco, bukas na bukas din. Tatanggalin kita sa kumpanya. Mawawala sa'yo ang lahat. Nanlamig si Sofia. Nakita niya kung paano unti-unting gumuho ang tapang sa mukha ni Marco. Yumuko ang binata.
Kinuyom nito ang kanyang mga palad hanggang sa pumuti ang mga buko ng daliri. Marco, huwag. Pagsusumamo ni Sofia, huwag kang magpadikta sa kanya. Piliin mo ang tama. Pero tumalikod si Marco, hindi ito sumagot. Hindi ito tumingin sa kanya. Dalhin siya sa bodega. Utos ni Ignacio sa mga security guard na biglang nagsilabasan mula sa dilim. Marco! Sigaw ni Sofia habang hinihila siya ng dalawang malalaking lalaki. Anak, tulungan mo ako. Marco! Pero nanatiling nakatalikod ang kanyang anak. Parang estatwa, parang bato. Dinala si Sofia sa lumang bodega ng alak sa ilalim ng mansyon, isang lugar na amoy amag, lupa at lumang suka. Ibinato siya ng mga gwardiya sa malamig na sahig. Masakit ang pagbagsak niya. Naramdaman niya ang gasgas sa kanyang siko at tuhod. Bago isara ang mabigat na pinto, pumasok si Don Ignacio. Tumayo ito sa may bukana. Ang anino niya ay humahaba sa sahig dahil sa ilaw mula sa pasilyo. Akala mo ba mananalo ka? Tanong ng matanda. Pinilit ni Sofia na bumangon, kahit nanghihina na siya sa sakit ng loob. Hindi habang buhay na matatakpan ng pera ang katotohanan, Ignacio. Tumawa ng mahina ang matanda. Isang tawang walang kalaman-laman. Sa mundong ito, Sofia, ang may pera ang gumagawa ng katotohanan. Lumapit ito ng kaunti at bumaba ang boses sa isang nakakakilabot na bulong. Makinig ka. Mananatili ka dito hanggang sa mapagdesisyonan ko kung saan kita itatapon. At huwag na huwag kang magtatangkang tumawag kay Lucas. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang marinig ang pangalan ng bunso niya. Kapag nalaman ni Lucas ang tungkol dito, kapag sinubukan mong kontakin siya, sisiguraduhin kong magagaya siya sa'yo. Itinuro ni Ignacio ang mukha ni Sofia gamit ang tungkod. Sisirain ko ang pangalan niya. Ipapasok ko siya sa kulungan. At sisiguraduhin kong mabubulok siya doon, gaya ng ginawa ko sa'yo. Napahagulgol si Sofia. Huwag! Huwag ang anak ko. Parang awa mo na. Kung gayon, manahimik ka. Binalibag ni Ignacio ang pinto. Kumunog ang kandado. Click! Naiwan si Sofia sa dilim. Wala siyang ibang nagawa kundi ang humukay sa sarili niyang mga tuhod at umiyak. Umiyak hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga anak niya. Si Marco na naging alipin ng yaman at si Lucas na ginagamit na panakot laban sa kanya. Ilang oras ang lumipas o baka ilang minuto lang. Mahirap tansyahin ang oras sa dilim. Nakatulala lang si Sofia sa kawalan nang may marinig siyang kalabog mula sa itaas. Pog. Tunog ng yabag. Mabibigat na yabag. At sigawan. Dahil nasa ilalim siya ng main living room, dinig niya ang malalakas na boses na tumatagos sa sahig na kahoy. Nasaan si Teresa? Boses yon ni Lucas. Galit na galit. Napatingala si Sofia. May maliit na awang sa pagitan ng mga tabla ng kisame ng bodega. Ang ventilation ng hamriw. Doon, nakikita niya ang manipis na liwanag at ang anino ng mga tao sa taas. Umalis na siya. Ninakawan niya tayo. Boses iyon ni Ignacio. Sinungaling! Sigaw ni Lucas. Hindi siya magnanakaw. Nasaan siya? Nakita ni Sofia. Sa maliit na siwang, ang anino ni Lucas na nagwawala. Narinig niya ang pagkabasag ng mga gamit. Crack! Smash! Lucas, tama na. Boses ni Marco yon. Mahina. Walang conviction. Isa ka pa, kuya. Bakit hindi ka nagsasalita? Alam kong may alam ka. Umakyat ka sa kwarto mo, Lucas. Utos ni Ignacio. Ayoko. Sawang-sawa na ako sa mga kasinungalingan niyo. Isang napakalakas na kalampag ang yumanig sa buong bahay. Parang may itinulak na mabigat na bagay. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang makita niya sa siwang ang pagbagsak ng dambuhalang antique vase ni Ignacio. Crash! Nagkalat ang porselana sa sahig, pero hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Sofia. Sa gitna ng mga bubog, may isang bagay na lumabas mula sa loob ng nabasag na vase. Isang lumang sobre. Nakita ni Sofia ang anino ni Lucas
na huminto. Dahan-dahan itong yumuko. Pinulot nito ang sobre. Kahit malabo ang paningin ni Sofia, alam niya kung ano iyon. Iyon ang huling sulat ni Gabriel bago ito namatay. Ang sulat na akala niya ay nawala na. Narinig niya ang boses ni Lucas, nanginginig, habang binabasa ang nakasulat sa likod ng sobre. To my sons, katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Nanginginig ang mga kamay ni Lucas habang hawak ang naninilaw na papel. Ang sulat kamay. Kilalang-kilala niya ang sulat kamay na yon. Iyon ang parehong sulat na nakikita niya sa mga birthday card na nakatago sa baul noong bata pa siya. Binasa niya ang unang linya at parang may sumaksak sa puso niya. Lucas, Marco, kung nababasa niyo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin niyo ako kung hindi ko kayo na ipaglaban. Tumulo ang luha ni Lucas. Bumagsak ito sa papel pero hindi niya pinansin. Patuloy siya sa pagbabasa. Bawat salita ay parang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Hindi totoo ang sinasabi ng lolo niyo. Hindi pera ang habol ng mama niyo. Mahal na mahal niya kayo. Pero hawak ni Ignacio ang buhay namin. Nagbanta siya. Kapag hindi kami naghiwalay, papatayin niya si Sofia. Papatayin niya kayo. Napasinghap si Lucas. Ang hangin sa paligid niya ay biglang naging malamig. Pinili kong mamatay ang puso ko para mabuhay kayo. Pero tandaan niyo ito. Ang yaman ng mga Montoya ay galing sa dugo at luha. Huwag kayong maging katulad niya. Dahan-dahang ibinaba ni Lucas ang sulat. Tumingala siya. Sa harap niya, nakatayo si Don Ignacio. Ang taong tiningala niya. Ang taong kinatakutan niya. Ang taong pumatay sa kaluluwa ng sarili niyang ama. Kasinungalingan yan. Malamig na sabi ni Ignacio. Bagaman nakita ni Lucas ang bahagyang panginginig ng kamay nito sa hawak na tungkod. Sira ang ulo ng ama mo. Lasinggero. Adik. Tumahimik ka. Sigaw ni Lucas. Isang sigaw na galing sa kaibuturan ng kanyang tiyan. Ikaw ang sira ang ulo. Ikaw ang demonyo. Susugudin sana ni Lucas ang matanda, pero may humarang sa kanya. Si Marco. Lucas, tama na, sabi ni Marco, pero hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ibigay mo sa akin ang sulat. Natigilan si Lucas. Tinitigan niya ang kanyang kuya, ang idol niya, ang kakampi niya. Alam mo to, di ba? Tanong ni Lucas, nanginginig ang boses. Alam mong nagsisinungaling siya? Hindi sumagot si Marco. Yumuko lang ito. Isang matinding pagkabigo ang naramdaman ni Lucas. Mas masakit pa kaysa sa panloloko ng lolo niya. Duwag ka, bulong ni Lucas. At sa isang iglap, kumuyom ang kamao ni Lucas at dumapo ito sa panga ni Marco. Pog! Tumilapon si Marco sa sahig. Lucas! Sigaw ni Ignacio. Pero hindi pinansin ni Lucas ang matanda. Nilapitan niya si Marco at hinawakan sa kwelyo. Gisingin mo nga ang sarili mo, kuya. Nakulong ang nanay natin ng 20 taon. 20 taon siyang nagdusa habang tayo nagpapakasarap sa pera ng demonyong yan. Umiiyak na si Lucas habang niyuyugyog ang kapatid. Nasaan siya? Sabihin mo sa akin, nasaan siya? Tinulak siya ni Marco palayo. Pinunasan ni Marco ang dugo sa gilid ng labi nito. Tumingin ito kay Lucas. Pagkatapos, tumingin ito kay Ignacio. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lucas ang pagbabago sa mata ng kapatid niya. Nawala ang pagiging sunod-sunuran. Nasa bodega siya. Mabilis na sabi ni Marco. Sa wine cellar. Marco! Bulyaw ni Ignacio. Anong sinasabi mo? Tatanggalan kita ng mana. Tumayo si Marco at hinarap ang matanda. Isaksak niyo sa baga niyo ang pera niyo, lolo. Tama si Lucas. Tama na. Tumingin si Marco kay Lucas. Tara. Nagkatinginan ang magkapatid. Sa isang sulyap lang, nagkaintindihan sila. Sabay silang tumakbo pababa ng hagdan. Mga traidor! Bumalik kayo dito! Sigaw ni Ignacio sa likod nila. Mabilis ang takbo ni na Lucas,
Pagdating nila sa pinto ng bodega, nakakandado ito. Tabi, utos ni Lucas. Kumuha siya ng isang fire extinguisher na nakasabit sa gilid at buong lakas na ipinalo ito sa seradura. Klang! Isa pa! Klang! Bumigay ang kandado. Binuksan nila ang pinto. Madilim sa loob, pero nakita agad ni Lucas ang isang bulto sa sulok. Nakaupo sa sahig, yakap ang sariling mga tuhod. "Mama," tawag ni Lucas. Nag-angat ng mukha si Sofia. Nang makita sila nito, parang hindi ito makapaniwala. "Lucas? Marco?" Tumakbo si Lucas at niyakap ang ina. Ang higpit ng yakap niya. Amoy luma, amoy amag. Pero ito ang pinakamasarap na amoy sa buong mundo. Amoy ng tahanan. Sumunod si Marco at yumakap din sa kanila. Doon, sa madilim at mabahong bodega, nag-iyakan ang mag-iina. "Patawad, ma. Patawad." Paulit-ulit na sabi ni Lucas. "Wala kayong kasalanan," bulong ni Sofia habang hinahaplos ang mga buhok nila. "Ang mahalaga, magkakasama na tayo." "Kailangan na nating umalis," sabi ni Marco. Bumalik ang pagiging alerto. Hindi papayag si Lolo na makalabas tayo ng ganito lang. Tinulungan nilang tumayo si Sofia. Inalalaya nila ito paakyat ng hagdan. Palabas na sana sila ng main door nang biglang kumulog ng malakas. Bumukas ang pinto dahil sa hangin at pumasok ang malakas na ulan sa loob ng mansyon, pero hindi sila makalabas dahil sa gitna ng doorway nakaharang si Don Ignacio. Basang-basa ito ng ulan. Gulo-gulo ang buhok at sa nanginginig nitong kamay, may hawak itong baril, isang makintab na revolver. Nakatutok ito ng diretso sa dibdib ni Sofia. "Walang aalis," bulong ng matanda, na parang nawawala na sa sarili. "Akin ang mga batang ito, Sofia. Akin lang ang apelyidong Montoya." "Papa, ibaba mo yan," sigaw ni Marco habang humaharang sa harap ni Sofia. "Umalis ka dyan, Marco. Kung hindi ko siya mapapalayas, tatapusin ko na lang siya dito." "Lolo, huwag," sigaw ni Lucas. Pero nakita ni Lucas ang daliri ng matanda na humigpit sa gatilyo. Wala nang urungan. Desidido na itong pumatay. Sa isang iglap, kumilos si Lucas. Tumalon siya pasugod sa matanda kasabay ng pagputok ng baril. Bang! Isang nakakabinging putok ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tumigil ang mundo. Katahimikan. Dahan-dahang tumingin si Lucas sa kanyang dibdib. At nakita niya ang pulang mantsa na mabilis na kumakalat sa kanyang damit. "Lucas!" Ang sigaw ni Marco ay parang bumasag sa lalamunan niya. Nakita niyang bumagsak ang kapatid niya sa sahig. Dahan-dahan, parang sa slow motion. Agad na dumalo si Sofia kay Lucas. Nanginginig ang mga kamay nito habang tinatakpan ang sugat sa balikat ng anak. Dugo. Napakaraming dugo. Humahalo ito sa tubig ulan na pumapasok mula sa nakabukas na pinto. "Anak, Lucas, lumaban ka, parang awa mo na." Humahagulgol si Sofia. Pinupunit niya ang laylayan ng kanyang damit para ipantapal sa sugat. Nakaluhod si Marco sa tabi nila. Hawak ang kamay ng kapatid na unti-unti nang nanlalamig. "Kuya," bulong ni Lucas habang nakapikit at hinihingal. "Ayos lang. Ayos lang ako." Tumingala si Marco. Ang mga mata niya ay puno ng luha, pero sa likod noon ay ang naglalagablab na puot. Hinanap niya si Don Ignacio. Nakatayo pa rin ang matanda. Nabitawan na nito ang baril. Nakatingin ito sa sariling mga kamay na nanginginig. Namumutla. "Ha, hindi!" bulong ng matanda. "Hindi ko sinasadya, Lucas." Akmang hahakbang palapit si Ignacio. Gusto nitong hawakan si Lucas, pero mabilis na tumayo si Marco. Humarang siya sa pagitan ng lolo niya at ng kanyang mag-ina. "Huwag kang lalapit!" sigaw ni Marco. Ang boses niya ay dumagundong sa buong hall. Mas malakas pa sa kulog sa labas. Natigilan si Ignacio. Sa unang pagkakataon,
Nakita ni Marco ang takot sa mata ng matanda. Hindi takot sa kanya, kundi takot sa katotohanang nag-iisa na lang siya. Marco, Apo! Nauutal na tawag ni Ignacio. Nakalahad ang kamay. Ginawa ko lang to para sa inyo. Para sa pamilya. Pamilya? Tumawa si Marco ng mapakla. Winasak niyo ang pamilyang to, Lolo. Pinatay niyo si Papa. Ipinakulong niyo si Mama. At ngayon, halos patayin niyo na ang sarili niyong apo. Lumapit si Marco kay Ignacio. Wala na siyang galang na nararamdaman. Wala nang takot. Tingnan niyo ang ginawa niyo. Duro ni Marco kay Lucas na nakahandusay at duguan. Napatingin si Ignacio sa sahig. Napahawak ang matanda sa dibdib nito. Napangiwi ito sa sakit. Marco, ang gamot ko. Bumagsak si Ignacio sa tuhod. Hinahabol nito ang hininga. Namimilipit. Nakita ni Marco ang pagbagsak ng matanda. Kung noon, agad siyang tatakbo para tulungan ito. Pero ngayon, nanatili lang siyang nakatayo. Pinanood niya lang ito. Ang makapangyarihang Don Ignacio Montoya na kinatatakutan ng lahat ay gumagapang ngayon sa sahig, humihingi ng tulong, pero walang lumapit. Wala ni isa. Sa malayo, narinig ni Marco ang papalapit na wangwang ng mga pulis at ambulansya. Si Lucas pala ang tumawag kanina bago sila bumaba. Bumukas ang gate. Nagtakbuhan papasok ang mga pulis at medic. Dito, ang anak ko, tulungan niyo siya. Sigaw ni Sofia. Mabilis na isinakay si Lucas sa stretcher. Sumama si Sofia sa tabi nito, hindi bumibitaw sa kamay ng anak. Sa kabilang banda, binuhat naman ng ibang medic si Don Ignacio. Nilagyan ito ng oxygen mask. Habang inilalabas ang matanda sa mansyon, nagkasalubong ang tingin nila ni Marco. Ang mga mata ni Ignacio ay nanlalaki, puno ng pagmamakaawa. Inaabot nito ang kamay kay Marco. Hinihintay na abutin siya ng apo niya. Huminga ng malalim si Marco. Tinalikuran niya ang matanda at sumunod kay Lucas at Sofia. Naiwan ang kamay ni Ignacio sa ere. Walang humawak hanggang sa isara ang pinto ng ambulansya. Ilang oras ang lumipas sa ospital. Nakatayo si Marco sa labas ng emergency room. Basang-basa pa rin ang damit niya at may bahid ng dugo ni Lucas sa kanyang polo. Bumukas ang pinto ng ER. Lumabas ang doktor. Doc, kamusta po ang kapatid ko? Salubong ni Marco. Ngumiti ang doktor ng pagod. Ligtas na siya. Dapris lang sa balikat ang tama, pero malalim. Kung tumama iyon ng kaunti pa sa kaliwa, baka tinamaan ang baga niya. Pero matibay ang kapatid mo. Kailangan niya lang ng pahinga. Napaupo si Marco sa bench. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Tinapik siya ni Sofia sa likod. Niyakap niya ang ina. Ang higpit ng yakap nila sa isa't isa. Umiyak si Marco sa balikat ng nanay niya. Isang iyak na parang batang paslit. Iyak ng paglaya. Tapos na, anak. Bulong ni Sofia habang hinahaplos ang likod niya. Tapos na ang bangungot. Si Lolo? Tanong ni Marco, kahit alam na niya ang sagot. Nasa ICU siya. Sagot ng isang pulis na lumapit sa kanila. Severe stroke. Buhay siya. Pero sabi ng doktor, malabo na siyang makalakad o makapagsalita muli. Tumangulang si Marco. Parang wala na siyang naramdaman. Ang matandang gustong kumontrol sa lahat ay wala na ngayong kontrol kahit sa sarili niyang katawan. Yun ang kanyang parusa. Kinaumagahan, pinayagan na silang pumasok sa kwarto ni Lucas. Gising na ito, kahit maputla pa. Nang makita sila ni Lucas, ngumiti ito ng mahina. Buhay pa ako, biro nito. Lumapit si Sofia at hinalikan ng noo ng bunso. Huwag mo na uulitin yon. Saway ni Sofia na naluluha. Hinawakan ni Marco ang kamay ng kapatid. Salamat, Lucas. Iniligtas mo si Mama. Tayo ang nagligtas sa isa't isa, kuya. Sagot ni Lucas. Tumingin si Lucas sa bintana ng ospital. Tanaw mula doon ang skyline ng syudad. Ano nang gagawin natin ngayon? Tanong ni Lucas. Babalik ba tayo sa mansyon?
Nagkatinginan si Marco at Sofia. Naalala ni Marco ang malamig na pader ng bahay na yon, ang katahimikan, ang mga kasinungalingan. Umiling si Marco. Hindi, sagot niya ng may diin. Tumingin siya kay Sofia. Nakita niya ang nangiti ng ina, isang ngiti na puno ng pag-asa. Ang bahay na yon ay sementeryo ng mga alaala, sabi ni Sofia. Hindi tayo bagay doon. Hinawakan ni Sofia ang kamay ng dalawang anak niya. Maghahanap tayo ng bagong matitirhan. Maliit lang, simple, pero atin. Tumingin si Marco sa labas. Sumisikat na ang araw. Wala na ang ulan. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging mayaman. 1 taon na ang lumipas. Maliit lang ang bahay na tinitirhan nila ngayon. Malayo ito sa dambuhalang mansyon sa Montoya Heights. Walang marmol na sahig. Walang chandelier na kristal. Walang mga katulong na nakabuntot sa bawat galaw nila. Pero puno ang bahay ng amoy ng sinangag na bawang at pritong isda. Nakatayo si Sofia sa may pintuan ng kusina. Pinapanood ang dalawa niyang anak. Si Lucas, na dating laging lasing at galit sa mundo, ay nakasuot ngayon ng apron. Abala ito sa paghahalo ng kare-kare sa malaking kawali. Tumatawa ito habang pinapagalitan ng kuya niya. Kuya, sabi ko hiwain mo yung talong, hindi durugin. Ano yan, pure? Sa gilid ng lababo, nandoon si Marco. Ang dating CEO na laging nakasuit at walang emosyon, ngayon ay naka-t-shirt na lang at shorts. Basang-basa ang kamay nito at mukhang hirap na hirap sa paghihiwa ng gulay. Pasensya naman, Chef Lucas, sagot ni Marco sabay tawa. Sanay ako sa pagpirma ng kontrata, hindi sa paghawak ng kutsilyo. Humagalpak ng tawa si Lucas at binato ng maliit na piraso ng sitaw ang kapatid. Umilag si Marco at gumanti ng wisik ng tubig. Napangiti si Sofia. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi sa sobrang pasasalamat. Ito ang pangarap niya. Ito yung simpleng buhay na ipinagkait sa kanila ni Gabriel noon. Pero bago siya tuluyang magpakalunod sa kasiyahan ngayong gabi, alam ni Sofia na may isa pa siyang huling ginawa kaninang hapon para tuluyan ng lumaya ang puso niya. Bumalik ang isip niya sa nangyari kanina. Sa Golden Horizon Nursing Home, naalala niya ang amoy ng alkohol at gamot pagpasok niya sa pribadong kwarto. Napakatahimik, napakalamig ng aircon. Sa tabi ng bintana, nakaupo sa wheelchair si Don Ignacio. Hindi na ito makagalaw. Ang dating makapangyarihang kamay na kumokontrol sa buhay ng marami ay nakapatong na lang ng lampa sa armrest. Ang bibig na dating puno ng utos at pangahamak ay tikom na at tabingi. Stroke, sabi ng doktor. Nakakarinig siya, nakakakita, pero nakakulong siya sa sarili niyang katawan. Dahan-dahang lumapit si Sofia sa kanya kanina. Hindi siya nakaramdam ng galit. Wala na ring takot. Ang naramdaman lang niya ay awa. Ignacio, tawag niya ng mahina. Dahan-dahang gumalaw ang mga mata ng matanda papunta sa kanya. Nanlaki ang mga ito nang makilala siya. Nakita ni Sofia ang takot sa mga mata nito. Siguro inisip ni Ignacio na nandoon siya para maghiganti. Para saktan siya habang wala siyang kalaban-laban. Pero umiling si Sofia. Hinawakan niya ang kulubot at malamig na kamay ng matanda. Hindi ako naparito para sumbatan ka. Malumanay na sabi ni Sofia. 20 taon mo akong ikinulong. 20 taon mong ninakaw ang pagiging ina ko. Huminga siya ng malalim. Pinapakawalan ng huling bigat sa dibdib niya. Pero kung magagalit ako sa iyo habang buhay, para na rin akong nagpakulong ulit. At ayoko nang maging bilanggo. Tinitigan niya ang mga mata ng biyenan niya. Pinapatawad na kita, Ignacio. Nakita ni Sofia ang panginginig ng labi ng matanda. Isang butil ng luha ang tumulo mula sa mata ni Ignacio. Ang luha ng isang haring nawalan ng kaharian at ngayon ay nag-iisa sa kanyang trono. Pinapatawad kita, hindi para sa'yo. Bulong ni Sofia
bago siya tumalikod, kundi para sa akin at para sa mga anak ko, para wala na kaming dalahin na puot. Iniwan niya si Ignacio doon, mag-isa, kasama ang kanyang mga kayamanan na hindi naman niya madadala sa hukay. Ma, kain na! Nabalik ang diwa ni Sofia sa kasalukuyan dahil sa sigaw ni Lucas. Nakahain na ang pagkain sa maliit na mesa. Umuusok ang kanin, ang bango ng kare-kare. Lumapit si Marco at inalalayan siya paupo. Okay ka lang ba, Ma? Kanina ka pa tulala? Tanong ni Marco habang nilalagyan ng laman ang plato niya. Tumingin si Sofia sa dalawa niyang anak. Si Marco na natututo ng ngumiti ng totoo. Si Lucas na natagpuan na ang kapayapaan sa sining at pagluluto. Wala na silang bilyon-bilyong piso, wala na silang impluensya. Pero sa hapagkainan na ito, naramdaman ni Sofia na sila ang pinakamayamang tao sa mundo. Wala anak, sagot ni Sofia at hinawakan niya ang kamay ng dalawa. Masaya lang ako. Siyempre masaya. Ako nagluto eh. Pagmamayabang ni Lucas. Nagtawanan silang tatlo. Ang tunog ng kanilang halakhak ay lumabas sa bintana, sumabay sa ihip ng hangin at umabot sa mga bituin. Sa wakas, tapos na ang ulan. At sa ilalim ng bubong na ito, hindi na sila mga bilanggo ng kahapon. Sila ay isang pamilya at iyon lang ang tanging yaman na kailangan nila.